Isang bagong araw ang dumating, si Rockil ay namamahala na naman sa kusina at muling nagpapakulo ng likido. Tiningnan niya ang mainit na likido at ngumiti, sabay sabing, okay na to. Inihanda niya ang 10 litro ng Ephedra Aconite Asarum decoction. Tumalikod siya at tinawag si Garden, tinanong kung maaari siya lumabas ng saglit. Bakit ko naman gagawin yan? Tanong ni Garden. Sumagot ang prinsipe sa kanyang isipan na baka mawalan siya ng malay kung makita siyang ininom lahat ng decoction ng isang subo. Sinabi niya na kailangan niyang lumabas ng saglit, mayroon siyang kailangang gawin mag-isa. Nilapitan siya ni Garden at tinanong ng may pag-aalinlangan, iinuman mo na naman ba iyan? Hindi ba't halos di mo kayanin nung huli mong giniwa yan? Sumagot si Rockil, sabi ko sa'yo na bilawkan lang ako noon. Nag-aalala pa rin si Garden. Napakarami ng hinanda nating decoction ngayon. Sinabi ni Rockil na, kinakailangan ito para sa isang eksperimento, at konti lang naman ang aking iinuman. Ayaw ko lang naman sayangin ang hirap mo sa pagkuha mo ng mga sangkap ng yan. Sabay kindat nito kay Garden. Kamahot ulo namang sinisigurado ni Garden kung totoo ng aba sinasabi nito. Sabay sagot naman ni Rockil na, oo naman, para naman kaya kung ubusin lahat yan. Sumagot naman si Garden na, oo nga naman, isang baliw lang ang makakagawa ng ganyang bagay. Habang sumasensyos ng baliw at nakatawa. At nakisabay na din ng tawa itong si Rockil na worry ay samasang ayon kay Garden. Ngunit sabay tigil sa tawa itong si Rockil at biglang titig kay Garden, kasabay nito ay biglang sipa nito palabas ng kusina. Sabay bagsak pusaran ng pintuan. Gulat naman si Garden sa bilis ng pangyayari. Habang si Rockil naman ay mabilis na tumalikod sa pintuan at tila naiinis sa sinabi ni Garden kanina. Agad ding siyang dumiretso sa decoction na kanyang pinakuhan. Kanyang iniangat ang mabigat na kaldero at sinimulan ng inumin. Habang pumapasok ang likido golang sa kanyang bibig, ipinapakita ang notification window. Number 1 slot 1 litro sa 10 litro, 2 litro, 3 litro, hanggang sa maabot nito ang 10 na litro na saktong pagkaubos ng laman ng malaking kaldero sabay bagsak sa lamesa. Napadighay ng malakas si Rockil sa kanyang ininom at sobrang ganda ng pakiramdam niya dahil dito. Habang naglalakad sa pasilyo ng palasyo, naisipan niyang i-discharge ang kanyang ininom ng pakunti-konti. Habang nakaupo sa inidoro, makikita ang notification window na sinasabing 0.1 discharge ng Ephedra Aconite Asarum decoction. Halos mayat-maya din ang ginawa niyang pagdi-discharge nito. Muling lumabas ang notification windows at makikitang naka-thumbs up ang kanyang puso at sinasabing nagustahan nito ang kanyang ginawa kaya't ito ay nagbigay ng 100 na HP. Ipinakita din ang kanyang dalawang bag na naka-thumbs up at sinabi naman na sumasayaw ang mga ito at nagbigay naman ng 200 na HP. At ipinakita din ang kanyang bituka na tila nag-J-jumping rope gamit ang mahaba nitong buhok at nagbigay naman ng 100 na HP. Kabuoang total na ibinigay ay 500 na HP. Muling napaisip itong si Rockil at sinabing kulang pa rin ang kanyang nakuha na HP. Kailangan yan pahabain ang kanyang buhay. Kaya't nakaisip na naman ng kakaibang paraan si Rockil. Makikita ang sunod-sunod na paglabas ng notification windows at sinasabing nakapag-discharge ng Ephedra Aconite Asarum decoction ng 0.1 liter ng 10. Sa kabilang banda, sa loob ng kanyang katawan, ipinpikita ang kanyang puso na nakahiga sa kama at nanunood ng telebisyon. Tinanong nito si Bituka kung ano ang ulam ngayon. Mabilis na sumagot si Bituka habang nakabungis-ngis na nakasaludo pa. Ephedra Aconite Asarum decoction po, boss. Nanlumo si Puso sa sagot ni Bituka at muling tinanong kung almusal kinabukasan, ano ang kanilang kakainin. Nakatawang sumagot si Bituka na, Ephedra Aconite Asarum decoction po boss. Napabalikwas naman si Puso na tipong naaasar na dahil paulit-ulit ang kanilang kinakain at muli, nakasaludong nakatawa na naman itong si Bituka na sinabi na, mukhang Ephedra Aconite Asarum decoction po ulit ang hapunan natin bukas boss. Sa asar ni Puso at tila nakawasak siya ng pader. Pagkagising ni Rockil, may lumabas sa kanyang notification window na nagsasabi na ang kanyang laman loob ay nagkakasakit na dahil sa paulit-ulit na Ephedra Aconite Asarum decoction. Iginiit naman niya sa kanyang katawan na wag na silang mamili at tanggapin na lang kung anong ibigay niya. At muling ipinakita na muli siyang nag-discharge ng decoction. Habang siya kumakain ng sopa sa hapagkainan, may isang katulong ang nagsasali ng tsaa para sa kanya, nang biglang may lumabas sa kanyang notification windows na sinasabing nadagdagan daw ang kanyang inaasahang buhay ng 50 na araw. Ang kabuoang inaasahan araw niya ay naging 133 na araw. Napatayo siya sa kanyang inuupuan at napasigaw sa tuwa. Gumana! Nagulat ang katulong kay Rockil at nalaglag ang dala nitong pitchel na tsaa. Agad namang humingi ng paumanhin si Rockil sa katulong ngunit agad itong yumoko.
Nanginginig sa takot ang katulong na humihingi ng tawad at sinasabing hindi na ito mauulit habang ang boses ay nanginginig sa takot. Nagmamakaawa din ang natatakot na katulong na wag na ulit ang pagpapalo sa kanya. Nahihiyang nakatawa naman si Rockil na tinanong sa katulong na kung napalo na ba siya nito dati habang sa loob-loob niya ay sana ay hindi. Sumagot naman ang babae na hindi pa. Napabuntong hininga naman si Rockil sa sagot sa kanya ng babae. Muling sinabi ng babae na hindi mo pa ako napapalo ng personal at muling nagbago ang timpla ni Rockil. Sagot ni Rockil na kung nag-utos daw ba sa iba para paluhan siya at ano daw ba ang kanyang paluhan para gawin iyon. Habang nakayuko, binanggit ng babae na di daw sinasadyang natapunan ng tubig ang kanyang manggas. Ipinakita naman sa larawan ang masamang itsura ni Rockil habang nakatawa at hawak ang pamalo. Habang iniisip kung gaano ba talaga kasama ang Crown Prince sa kanyang katayuan ngayon. Umupo siya sa kama at sinabihan na linisin na lamang niya ang kalat at umalis na. Sobrang tuwa ng babae habang siya ay nagpapasalamat kay Rockil na tila ba nasalba ang kanyang buhay mula sa bingit ng kamatayan. Matapos ay tinawag niya si Garden at mabilis naman na duamting at sabing bakit kamahalan habang hawak ang dibdib at nakayuko. Sinabi ni Rockil na medyo magulo daw ang utak niya nakaraan kaya tinanong niya si Garden kung anong klaseng tao daw ba siya sa kanya at sa ibang taga-silbi. Mabilis namang sumagot si Garden na nakahanda ng bolahin si Rockil nang biglang sumingit si Rockil at nagbanta na kung babolahin lamang siya nito ay iinuman niya lahat ng lason sa harapan niya. At mula dito ay nagseryoso na si Garden sa pagsagot. Inilarawan ni Garden kung anong klaseng tao si Rockil, siya ay isang malupit, mapanakit, mapagmataas na Crown Prince. Nanlumo naman si Rockil sa kanyang natuklasan at tila ba nagagalit kung bakit ganun ang naging ugali ni Rockil na kanyang napuntahan. Napagtanto na niya ngayon kung bakit bigla na lamang naniniwala ang mga kawal at doktor sa kanyang walang kwentang kwento dahil pala wala siyang pusong amo. Nagtaka naman si Rockil at tinanong itong sa Garden kung bakit siya ay hindi natatakot sa kanya. Sinabi ni Rockil na siya ang laging nasa tabi niya, ibig sasabihin na siya din ang pinaka-nagdudusa sa kanyang pagiging malupit. Sumagot naman si Garden dito na dahil sa tiwala. Sinabi ni Garden na alam niya kung anong klaseng tao siya. Muling nagsalaysay ng nakaraan si Garden. Sa labas ng palasyo habang bumubuhos ang malakas na ulan. Makikita ang mas batang version na Garden na hinahanap ang batang prinsipe. Sa ilalim ng isang mataas na puno niya ito natagpuan. Nakaupo sa damuhan at may hawak na maliit na ibon at tila sinisilungan ito gamit ang isang kamay para maiwasang mabasa. Napatingin dito si Garden at nagsimulang humanga sa pinakitang ugali ng prinsipe. Nakayuko at hawak dibdib na binanggit ni Garden na naniniwala siya na babalik ang dati niyang ugali once na gumaling na ang kanyang karamdaman na parang nakaraan lang ay nagkakatoto na. Muling naalala ni Garden ang pagsabi ng salamat nito sa kanya at tinuturing itong special moment. Tinanong naman ni Rockil na kung nagustuhan daw ba niya ang pagbabago niya ngayon. Nakangiting sumagot ng oo si Garden. Nagbigay naman ng pabuya si Rockil dahil sa katapatan na pinapakita ni Garden at binigyan siya nito ng tinapay. Gusto pa sanang tanggihan ito ni Garden ngunit pinilit siya nito na kumain. Ipinangako naman niya sa kanyang sarili. Ako si Lihan, ipinapangako ko sa ngalan ni Rockil Adria Magento. Na hindi ka mananagot sa aking pagkamatay. Dahil ako ay mabubuhay. Buong loob at tigang kamao niyang binanggit sa kanyang sarili. Maya-maya ay biglang pasok ng isang lalaking katulong at sigaw ng kamahalan. Pinapakita ang gulat ni Rockil dito ngunit parang mas gulat si Garden. Makikitang nabibilawkan si Garden dahil sa biglang pagpasok ng isang taga-silbi. Hingal naman habang nag-aabot ng mensahe ang lalaking taga-silbi at sinasabing pinapatawag daw siya ng kanyang ama. Laking gulat naman ni Rockil sa kanyang narinig. Ilang sandali ang nakalipas, makikita ang maaliwalas na panahon sa labas ng palasyo. Kasing aliwalas din ang kasuotan ni Rockil habang naglalakad papalapit sa kanyang ama. Makikita ang eleganteng kasuotang pang-prinsipe na may mga diamant at gintong nakasabit. Paglapit niya sa kanyang ama, ito ay lumuhod, pagkilala at formal na nagbigay galang. Ang hari ay nagngangalang Astelian Testorosa Magentano. Nagulat naman ang hari sa pagbibigay ng respeto ni Rockil. Ngunit mas nagulat ang hari sa kanyang napansin. Napansin niya ang aura na nagliliyab sa buong katawan ni Rockil. Iniisip niya na kung ito ba ay ang Azrahan Core Technique. Hindi siya makapaniwala na ang isang may mahinang katawan ay magkakaroon neto. Napansin din ng hari ang panginginig ng katawan ni Rockil habang ito ay nasa kanyang harapan at iniisip na kinakabahan ito dahil sa kanya. Naisip din ng hari na nagkamali siya ng inakala sa kanyang anak. Sa kabilang banda, makikita na tila ba nahihirapan na si Rockil sa kanyang pwesto na pagkakaluhod at namamanhid na ang kanyang paa. Ito pala ang dahilan kung bakit ito nanginginig.
Sa kanyang isip, pinagmamadali niya ang kanyang ama na magsalita na para maari na siyang tumayo. Nagsimula ng magsalita ang kanyang ama at makikitang nakaluhod pa rin si Rockil. Tinanong nito kung masaya naman siya sa paninirahan niya sa gilid ng palasyo. Sumagot naman si Rockil ng opo kamahalan. Habang siya ay nananatiling nakaluhod at tinatanong sa isip kung di pa ba siya tatayo habang nakikipag-usap. Muling nagtanong ang hari at sinabi na may nasagap daw siyang balita na sinasaktan daw niya ang kanyang sarili gamit ang karayom at umiinom din daw ito ng lason. Tinanong ng hari kung totoo daw ba ang mga ito. Nagulat na sumagot si Rockil na hindi. Ngunit di na niya natuloy ang kanyang sinabi nang muling nagsalita ang hari. Hanggal ka, paano mo sasabi na nasa lahi ka ng imperial family kung ganyan ka? Ikaw ang pinagmamalaki ng ating angkan. Hindi ka dapat nawawalan ng tiwala sa sarili. Tahimik lang na nakaluhod na nakikinig si Rockil. Muling nagsalita ang hari, kung di mo kaya ang pasanin bilang crown prince dahil sa iyong karamdaman, di kaya dapat ka na magdesisyon. Napabalikwa si Rockil sa narinig. Di niya akalaing may iba palang pakay ang hari sa kanilang pag-uusap. Muling nagsalita ang hari, di na ko magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong iwanan mo na ang pagiging crown prince at ipaubaya ito sa iyong kapatid. Ang pangalawang prinsipe, muling nabuhayan si Rockil sa sinabi ng hari dahil buong akala niya ay mas masamang bagay pa ang sasabihin ng kanyang ama. Buong loob na sumagot si Rockil at sinabing, patawarin mo ako ama, pero di ko ito pahihintulutan. Gulat naman ang hari sa sinabi ni Rockil at galit napatayo pa at sinabing, tinatanggihan mo ako, paano mo ko nagawang suweyan? Sumagot si Rockil at sinabing tama ang kanyang narinig. Sobra ang kanyang kaba ngunit kailangan niyang maging kampante. Alam niya kung bakit ganun ang reaksyon ng kanyang ama. Sa totoo lang, hindi na niya kailangan ng aking pahintulot para alisin ako bilang crown prince. Kaya niya ginawa yun ay dahil gusto ng hari na maayos niyang ipasa ang pagiging crown prince sa kanyang kapatid ng kusang at walang sama ng loob. At para rin magkaroon ng anak na karapat-dapat para sa crown prince na bigay niya papunta sa kanyang mas nakakabatang kapatid. Nasabi sa isip ni Rockil na isa itong mautak na pamumulitika. Biglang sabi naman ni Rockil na di niya ibibigay ang korona ng walang nagaganap na paglalaban. Giit naman ng hari, hindi mo ba pinapahalagan ang mga sinasabi kong ito sayo? Muling tinanong ng hari na kung mahalaga ba talaga sa kanya ang pagiging crown prince. Kailangan mo ba munang ipahiya ako at ang ating pamilya para lamang sa iyong kapakanan? Nakatingin lamang si Rockil sa kanyang ama habang ito ay nagsasalita. Sa loob-loob ni Rockil, wala naman talaga siyang pakialam sa pagiging crown prince. Maaari niyang ipasa ang pagiging crown prince sa kanyang kapatid at mabuhay na lamang ng masagana at walang problema pero kung tatanggapin niya ang hiling ng kanyang ama. Ang bansang ito ay magiging basura, at ang may kagagawan ay ang second prince. Ayon sa nobela na The Emperor of Demon Sword na kanyang nabasa, ang second prince ay masipag at matyaga naman. Ngunit, may isang panahon ng gulo ang darating. Ang second prince ay hindi magaling na pinuno. Siya ay hindi handa sa ganong klaseng kaguluhan at dito matatapos ang kanilang paghahari. Magsisimulang bumagsak ang imperial family. Kaya't di ko hahayaang mangyari ang bagay na ito. Muling sumagot si Rockil habang nakaluhod. Sabi mo na ako'y mahina at may sakit. Pero hindi naman nawala ang aking katalinuhan at karunungan. Hindi mahalaga ang pagiging crown prince. Ang mahalaga sa akin ay ang kasaganahan at kapayapaan ng ating imperyo. Pinuri naman ng hari si Rockil sa pagsabi nito ng kanyang word of wisdoms. At muling sumagot si Rockil na hindi lamang ito words of wisdom. Ito ay para tanggapin niya ang kanyang mungkahi. Nagulat naman ang kanyang ama dito at tinanong kung ano ang kanyang mungkahi. Humingi naman ng pagkakataon si Rockil na patunayan kung sino ang karapat-dapat na tagapagmana. Kung siya ba o ang kanyang kapatid na second prince. Pagkalabas sa pinto ay agara naman tinanong ni Garden si Rockil kung bakit daw siya pinatawag ng hari. Sumagot naman si Rockil na wala lang, nais lang ng kanyang ama na ipasa sa second prince ang pagiging crown prince niya. Gulat na naman ang mukha ni Garden sa kanyang narinig. Muling nagsalita si Rockil at sinabing walang dapat ipagkabahala dahil tinanggihan niya ito sabay kumpas ng kanyang kamay. Makikitang napotikip ng bibig si Garden dahil dito. At sinabi din ni Rockil na inimungkahi niya sa kanyang ama na maglaban na lamang sila ng second prince ng espada. Sabay thumbs up sign ng may buong kumpiyansa sa sarili. Ngunit naguguluhan naman si Rockil sa biglang ginawa ni Garden at tinanong kung anong ginagawa nito. Makikita namang malungkot na nag-iimpake ng kagamitan at sinasabing kailangan na niyang umalis. Galit namang napasigaw si Rockil dahil sa ginawa netong si Garden. Sa kabilang banda, ipinapakita ang pag-aalala ng hari sa kanyang anak na si Rockil.
Iniisip niya kung bakit gusto niya ng pagkakataon para mapatunayan na mas karapat-dapat siya bilang Crown Prince. At iniisip niya na kung may gantong ugali ba talaga ang kanyang anak. Pero kahit na, tatanggapin ko ang iyong mungkahi. At excited akong mangyarta. Sabi niya, at makikita naman sa isang larawan na nakikipaghilahan ng bag itong si Rockil para pilitin na wag umalis. Iginigiit ni Rockil na mananalo siya dito ngunit duda namang sagot ni Garden na paano ka mananalo. Dumating na ang araw ng paglalaban. Sa isang tulay ng palasyo, maraming tao ang nag-aabang. Makikita ang puting bandera ng kaharian na may nakadrawing na dragon na tila may ulo ng leon na sumisimbolo ng kanilang katapangan. Makikita rin ang espesyal na pwesto ng mga upuan para sa matataas na miyembro ng kaharian. At sa pinakamataas na bahagi ay ang pwesto ng hari. Makikita ang hari na may pag-aalala habang pinagmamasdan ang kanyang dalawang anak sa ibaba. Patuloy ang sigawan at hiyawan ng mga tao. Sa gitna makikita si Rockil habang nag-uunat-unat, nasa likod naman niya si Garden at may isa pang lalaki na nasa kanyang harapan. Nag-blush at kinikilig naman ang mga kababaihan sa paligid at pinupuri ang kagwapuhan ni Prince Theodore at sinasabing sigurado na daw ang kanyang panalo. Patuloy na nag-uunat si Rockil at nang lumapit ang second prince at sinabing, "Kuya, ay Crown Prince, di mo kailangang gawin ta." Si Theodore Palermo Megantano ang second prince. "Ayaw ko mangbanggitin pero alam mo naman ang mangyayari di ba?" Giit pa ng second prince. Habang tumatayo mula sa pag-uunat-unat, sumagot naman si Rockil na, "Kung ano mangyar, sinasabi mo ba na sigurado ka na mananalo ka?" Muling sumagot si Theodore at formal na sinabi, "Sabi ng ating kamahalan, naghamon ka daw ng laban para mapatunayan kung sino ang karapat-dapat para sa korona." Naisip naman ni Rockil na walang silbi ang sinasabi ng kanyang kapatid. Labis namang nag-aalala si Theodore na sinabi na parehas lang naman ang magiging resulta ng laban at ayaw na niyang lumala ang kanyang kalagayan at masaktan palalo. Muling sinabi na hindi niya ito tatanggapin at ayaw niyang isakripisyo ang kanyang buhay para lamang sa kanya. Buong akala ni Theodore na gusto lamang ng laban ni Rockil para magkaroon ng formal na pagpasa ng korona papunta sa kanya kahit na buhay ang maging kapalit para lamang maisigawa ang tradisyon ng imperyo. Biglang napangiti si Rockil at inisip na nagkakamali kayo ng akala. Ikinumpas niya ang kanyang kaliwang braso at si Garden naman ay naglabas ng malaking panangga. Ibinagsak niya ng buong lakas ang kanyang panangga. Maraming tao ang nagulat dahil dito. Laking gulat din ng hari at kanyang kasama sa ginawa ni Rockil. Ipinakita namang hindi na sindak at nakahanda etong si Theodore para sa kanilang laban. Buong kumpiyansa namang sinabi ni Rockil na hindi siya magpapatalo habang hawak ang panangga. Dapit hapon, sa tulay ng kaharian, maririnig ang bulong-bulungan ng mga taong nanunood ng laban ng Crown Prince at Second Prince. Sabi ng isang nanunood, "Ang weird talaga ng Crown Prince." At ang isa naman ay nagsabi na, "Siya baka may makarinig sa'yo dyan." Sumagot naman ang isa at sabing, "Ibig kong sabihin, ang second prince ay may Azrahan core na may single circle at may kasanayan din sa pag-e-espada na natutunan mula sa sikat na mandirigma." Makikitang parang walang kalaban-laban si Rockil gamit lamang ang panangga. Makikita din si Garden na labis na nag-aalala sa kanya. Marininig naman sa usap-usapan ng mga tao na walang pag-asang manalo ang Crown Prince. At magmumuko lamang itong katawa-tawa sa laban. Katawa-tawa, tanong ni Rockil. Ipinapakita ang mga araw na nag-insayo si Rockil kasama si Garden bago ang kanyang laban. Muling sinabi ni Rockil na seryoso siya sa kanyang magiging laban habang ipinapakita ang pag-i-squat niya bilang pagsisinay sa paparating na laban. At muling sinabi ni Rockil na plano niyang manalo dito. Nag-aalala pa rin na tumututol si Garden at muling nagsalita si Rockil. "Mas maigi kung walang umaasa sa akin na mananalo at mababawasan ang aking kaba." Taas noo namang sumagot si Garden. "Siyempre naniniwala akong mananalo po kayo kamahalan." Patuloy na nag-i-squat si Rockil at sinabihan si Garden na nagsisinungaling ito. Sinabihan itong labas sa ilong ang pagkakasabi niya. Laking gulat naman ni Garden dahil nahalata ni Rockil ang pagsisinungaling niya. 3 beses, muling sambit ni Rockil. Kung masalag niya ng 3 beses ang atake ng second prince ay tiyak na mananalo siya sa laban, muli niyang sinabi habang nakangiti at naka-3 sign ang mga daliri nito. Sa kasalukuyan, hawak kamay habang nakapikit na nagdadasal si Garden. Sana ay walang mangyari sa kanyang masama. Pinakita namang handa na si Rockil sa kanilang laban. Nagsalita naman ang hari at sinabing, "Ang laban na ito ay para malaman kung sino ang karapat dapat na magmana ng aking trono." Ipinaliwanag ng hari ang paatakaran. Kung ang Crown Prince ay makatagal ng 5 minuto sa laban o matalo niya ang Second Prince, siya ang magwawagi.
Ngunit, kung alin man sa dalawa ang hindi mangyari, ang Second Prince ang tatanghaling panalo. Pinakita ang paghahandang pagbunot ng espada ni Rockhill at Theodore. Muling sumigaw ang hari at sinabing maghanda. Ipinakita ang dalawang magkapatid na hawak ang kanya-kanyang espada at handa na para sa paglalaban. Sinabi naman sa isip ni Theodore na, Kuya, dahil dumating na tayo sa puntong ito, tatapusin ko na agad ang laban ng mabilisan. At muling sigaw ng hari na, simulan na. Nang biglang may isang nagbitiw ng kanyang espada. Nagulat ang lahat ng tao, pati ang kanilang ama sa kanyang ginawa. Maririnig naman sa bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Tapos na ba agad ang laban? Sabi naman ng isa, nakakahiya naman yan. At ipinakita na si Rockhill pala ang nagbitiw ng kanyang espada. Nagtataka namang tinanong ni Theodore si Rockhill na kung sumusuko na daw ba ito. Sa isip-isip ni Theodore ay buti na lamang ay nakapagpasya ang kanyang kapatid na hindi na ituloy ang kanilang laban dahil hindi siya komportableng makipaglaban sa isang taong may karamdaman. Pero, parang di naniniwala si Theodore na susuko na lamang ang kanyang kuya sa harap ng maraming tao. Kahihiyan ito ng kanilang angkan. Ipinakita ang nalilitong si Theodore na hindi alam kung ano ang gagawin. Kung kakausapin ba niya ang kanyang kuya at pipiliting ipagpatuloy ang laban. Pero hindi dapat dahil mayroon siyang karamdaman. Pero nanunood ang kanilang ama sa kanila. Biglang iniayos ni Rockhill ang mga kamay sa paghawak ng panangga. At ipinakita ang kanyang defense position.